Hi guys! Ngayon, iti-discuss naman natin ang Chapter 14 of Women in Asia with the title of Regendering Vietnam from Militant to Market Socialism. So, first is, i-define muna natin kung ano nga ba ang salitang regendering. So, ang regendering ay isang process kung saan binabago or nire-redefine ng isang state or ng isang society ang roles ng babae at lalaki na ayon sa kung anong kailangan ng panahon, mapa-political man or economic reasons. And if we are talking about Vietnam, makikita natin ang regendering sa two major phases na naganap sa kanila. First is yung panahon ng militant socialism, and pangalawa ay yung market socialism or yung tinatawag nating Doi Moi era. Nung militant socialism, ni-regender ang kababaihan bilang mga soldiers, workers, or hero ng nation. Pinakita na equal sila sa lalaki basta't nagsaserve sila sa revolution. And pagdating naman ng Doi Moi era or market socialism, nag-iba ulit ang gender roles. Nagkaroon na naman ng regendering. Dito, ang mga babae ay naging workers sa private sector, entrepreneurs, but at the same time, bumalik din yung traditional norms na ini-expect ang mga babae na dapat maganda, maalaga, mabait, at nanay pa rin sa tahanan. At dahil dyan, in short, ang regendering ay hindi isang simpleng progreso. Parang iniba lang ang anyo ng inequality. Depende sa kung ano ang kailangan ng estado or ng ekonomiya ng isang bansa. Dumako naman tayo ngayon sa historical context. Unahin na natin dyan ang pre-1954, influence of Confucianism on gender roles. So, in pre-1954, malaki ang naging impact ng Confucianism sa gender roles sa Vietnam. So, Confucianism is a philosophical and ethical system that originated in China and was introduced to Vietnam during centuries of Chinese rules. Sa Confucianism kasi is may tinatawag silang Confucian beliefs. Dito is may malinaw na expectations kung paano dapat kumilos ang babae at lalaki. For example, ang mga lalaki ay sila dapat yung may mas authority compare sa babae. Sila dapat yung mga nasa public spaces. Samantalang ang mga babae naman ay ina-expect na magstay sa bahay, mag-alaga ng pamilya, at sumunod sa lalaki. Meron tayong tinatawag na core Confucian idea on gender. Sa Confucianism, mahalaga sa kanila ang hierarchy at patriarchy dahil naniniwala sila na nasa ayos ang society kapag lalaki ang nagli-lead. So, una nating i-discuss yung male superiority. So, una, male superiority, ibig sabihin, lalaki ang tingin nilang mas rational mag-isip, mas moral, at sila dapat yung namumuno sa pamilya, mapapamilya man at sa lipunan. Pangalawa dyan ay ang female obedience. Sa Confucianism, dapat daw ang babae ay laging sumusunod sa lalaki. Meron tayong tinatawag na three obediences. Ito yung una sa tatay bilang anak, pangalawa is sa asawa nila bilang misis, at sa pangatlo ay yung at sa anak na lalaki kapag sila ay naging byuda na. And last sa core Confucian ideas on gender ay yung gender division of labor. So, lalaki ang nagtatrabaho sa labas, sa politics, business, at education. Habang ang babae naman ay sa bahay lang, nag-aalaga ng anak at nag-aasikaso sa bahay. Pagdating naman sa family and marriage, meron tayong tinatawag na patrilineal family system. Ang patrilineal family system ay ang isang sistema kung saan ang family name, lineage, at mga inheritance ay ipinapasa sa lalaki. Ibig sabihin, ang mga lalaki ang may responsibilidad na magpatuloy ng kanilang family line. Dahil sa Confucianism, napaka-importante sa kanila ng pamilya at pagkakaroon ng order sa loob ng pamilya. And ayon sa Confucian teachings, ang ama ang pinuno ng pamilya at siya ang may pinakamataas na authority.
Kaya't ang mga anak na lalaki ang magpapatuloy ng pamana at magtutuloy ng tradisyon ng kanilang pamilya. Hindi tulad ng babae na kapag ikinasal, mawawalan na ang ugnayan sa kanyang pamilya at magiging parte na siya ng pamilya ng kanyang asawa. And meron din tayong tinatawag na arranged marriage. And ang arranged marriage ay isang kasalan kung saan hindi importante ang desisyon ng dalawang tao dahil pamilya nila ang nasusunod dito. Madalas ang mga magulang ang pumipili ng magiging asawa ng kanilang anak. Dahil sa Confucianism, ang kasal ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan ng magkasintahan, kundi ang layunin ng arranged marriage ay magtulungan ang dalawang pamilya at siguraduhin na ang pamilya ay magiging maayos. Ang babae, kapag ikinasal, magiging parte ng pamilya ng lalaki at mawawala ang ugnayan sa kanyang natal family. Kaya sa Confucianism, tinitignan ang mga arranged marriages bilang isang paraan para mapanatili sa loob ng pamilya ang kaayusan at salipunan. So, meron naman tayong tinatawag na son preference. So, ang son preference ay ang pagpapahalaga sa mga anak na lalaki kaysa sa mga babae. At ito ay isa sa naging epekto ng Confucianism sa gender roles. Dahil ayon sa Confucian teachings, ang mga lalaki ay may mas mataas na halaga sa lipunan dahil sila ang may tungkulin sa ancestor worship at sa pagpapalaganap ng family line. Dahil dito, ang mga babae ay madalas itinituring as secondary sa sistema ng pamumuhay. Ang mga babae ay hindi nakikita bilang tagapagmana ng family wealth at pangalan, kaya't sila ay tinuturing na temporary members ng pamilya. Dahil kapag sila ay ikinasal, mawawala na ang ugnayan nila sa kanilang sariling pamilya. In Confucianism, ang babae ay inaasahang magsakripisyo para sa family order, kaya siya ang nag-aalaga sa bahay at mga anak. Pero hindi siya itinuturing na may parehong halaga at papel na ginagampanan sa pamilya katulad ng mga lalaki. And pagdating naman sa education and literacy, sa Confucian society, mahalaga sa kanila ang edukasyon, pero para lamang sa mga lalaki. Bakit? Kasi sa paniniwala ni Confucius, ang edukasyon ay paraan para ma-develop ang moral character ng isang tao at para maging mabuting leader o government official. Dahil sa Confucianism, mas pinaprioritize nila ang edukasyon ng mga lalaki. Dahil ang mga lalaki, lalo na yung mga galing sa mayayamang pamilya, is mas nabibigyan sila ng opportunity na maka-access sa isang formal education. Dahil ang goal nila is makapasa sa Imperial Examination System or yung tinatawag nating Civil Service Exam. Dahil kapag pumasa ka dito, maaari kang maging teacher, scholar, or official sa gobyerno. Ibig sabihin, ang edukasyon ng lalaki ay daan para umangat sa buhay, magkaroon ng power at maging respetado sa lipunan. Sa kabilang banda naman is, ang mga babae ay halos walang access sa ganitong klaseng edukasyon. Bakit? Kasi sa paniniwala ng Confucianism, ang ideal woman ay dapat mahinhin, tahimik, at magaling sa gawaing bahay. Hindi na nila kailangan ng talino para maging mabuting babae, dahil ang mahalaga ay ang obedience sa asawa at pamilya. Kaya ang edukasyon nila ay limited lang sa domestic skills, katulad ng pananahe, pagluluto, at pag-aalaga ng pamilya. May ilang babae na marunong magsulat o magbasa, pero bihira sa kanila yon. At usually, nangyayari lamang ito sa mga elite families. Yun is